Hi guys, good morning. Kanina ay nag-set up kami ng helmet. We use this LS2 carbon helmet. Ito kasi ginagamit ko kapag dala-dala namin si X-Max. And this is a half-faced helmet. So wala siyang chin. Hindi pwede sa kanya yung camera na naka-chin mount. So in-install namin siya dito. Sa side. Okay. We use a 3M double adhesive tape para ma-stick to. Niligyan lang namin ito ng alcohol, both sides. Then, medyo ni-heat namin para mas strong yung pagkakastik niya. Kaya lang dito sa microphone, we use this Boya microphone. Then, medyo nakatama siya rito. So, mas maganda siguro kung yung connector ay yung L-type para hanggang dito lang siya. Kasi kung hahabaan pa natin to, pwede naman, kaya lang mas may tendency siya na magbagsak kasi mas mahaba, syempre mas strong yung force dito. Nilagyan din natin siya ng support, naka-strap lang siya dito sa mount. Then all the way here, para in case matanggal yung pagkakastik niya, hindi babagsak yung camera. Okay. So, since this is a carbon helmet, magaan lang siya. And dito namin nilagay yung microphone sa ilalim. Hindi lang namin alam kung magiging maganda yung audio nito. And for our intercom, we use this Freecon FX. Maganda to guys. Siguro kahit 3 araw kayo nagra-ride, 24 hours kayo nagra-ride, 48, 72 hours, hindi siya nalulubat. Ginamit namin to for 2 days and I think hanggang 30% lang yung nagamit namin dito. So maganda tong Freecon FX. So mamaya, i-test natin ito. Gamitin natin si X-Max, then gamitin natin yung helmet na ito, titignan natin yung focus ng camera and yung audio dito sa microphone na ito. Kung saan siya magandang ilagay. Dito kaya or dito. So mamaya malalaman natin guys. Hey guys, papunta na kami sa Tampak. I-test namin itong mic at saka yung camera na nasa side ko, sa right side. Narinig niyo ba ako? Malakas pa yung audio guys kasi nandito na ito sa baba and namin alam kung malakas to. Anyways, gamit namin ito si X-Max ulit. Si X-Max ay may 292 cubic centimeters with 27 horsepower and 29 newton-meters of torque. This is a single cylinder engine with 4 valves, liquid cooled. Equipped na siya with variable valve actuation for easy acceleration. May top speed daw siya na 140 kilometers per hour. Fuel tank with 13 liters capacity. Malaki-laki na rin, madami-dami na rin gas na pwede nyo i-load dito. Medyo mabigat na siya, 179 kilograms. With ABS na rin to, front and rear. And of course with added ABS, yung nasa likod ko, anti-police system. Equipped na rin siya with traction control, with smart keyless ignition. Ito siya sa gitna, na minsan ay mahirap dahil alam nyo guys, itong smart keyless ignition, smart din naman siya pero parang hindi siya masyadong smart kasi lagi bumubukas yung gas tank niya. Pagmaan ka dun sa gas tank, lagi siya naka-open. And meron na rin siya malaking windshield. Actually, itong windshield na ito, yung iba tinatanggal ito dahil walang hangin. Nagpas kasi yung hangin dito sa helmet. And mainit siya kapag city driving. So effective siya of course sa probinsya or during long rides. Ang color nga pala nito ay dark petrol, pero meron ding available na color na gray or power gray. Dual display na siya, isang 3.2. Nandun yung speedometer and yung sa baba ay 4.2. Both TFT display. 755mm ang kanyang seat height. And kaya lang siya parang mataas dahil malapad siya. Basta
Lazada Racing. Short stem siya. Nakikita naman yung side, kaya lang siguro dapat po medyo dito sa banda rito, medyo long stem. Kasi naka-spread siya naka-spread out, nakabuka siya. Nakikita naman, kaya lang hindi siya masyadong, and blue lens siya, hindi siya masyadong magandang tignan. Mas maganda yung nandito pa rin siya. So guys, kung magpapalit kayo, kung meron kayong X-Max at magpapalit kayo ng side mirror, ilalagay nyo sa harap, piliin nyo yung medyo long stem. Dalawa kasi ito yung short stem, the other one is long stem. Piliin nyo yung piliin nyo yung long stem. Mas maganda siya. Mas maganda yung view. Dito sa Antipolo guys ay medyo malamig ang hangin dahil alam nyo naman mataas yung elevation nito, so malamig siya. Hindi siya kamukha sa Metro Manila talaga. Medyo malamig, mainit din pero medyo malamig siya. Hindi siya kamukha sa city, sa baba na talaga sobrang init. Dito tayo tataas sa Antipolo Public Market para tayo sumayad. Okay. Lolo Nesiaco. Yeah, nakalagay sa amin, Lolo Nesiaco. Tayo sa Hinulugang Tangkak and may mga bikers pa rin kahit weekdays. Ito talaga yung Hinulugang Tangkak. Kailangan mahaba, no? Dito. Una ka, saan tayo kakain? Ikaw. Alam. Sige, kay Bruno. Wala na nagbabike. Nag-uwian na sila. Ay, bro, dalawa sila. Ayun yung isa. Iba pala. Edit. Diyan na tayo. Diyan lang. Okay. So dito tayo kakain kay Brew.ph. Tapsilog and coffee. Patay mo na muna. Ito naman yung dump truck. Tumataas yung bungad. Nagwiwili. Ayan, no? Yan. Wiwili yan kanina. Naka-video yan. Tumataas yun. Umaangat yung bungad eh. Kasi ang pick up naman dyan nung karga niya tatalo nung karga sa likod. Yung karga niya bigat medyo paahon. So pag inano mo dump truck, medyo nabigla ka ng release ng clutch, natitikwas yun, umangat yung bungad. Okay, dito na kami sa house guys. Nasa garahe na kami. Hindi na kami nagsalita kasi we found out na mahina pala yung microphone, yung audio. So thank you guys sa lahat ng nanood ng aming videos. Short video pero medyo palpak. Sorry guys kasi mahina yung audio. We'll see you again on our next vlog. Thank you so much. Thank you very much. And please don't forget to subscribe. Thank you. Bye.